Mga kababayan, meron po tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Ang Super Typhoon Bobby o tatawaging Super Typhoon Inday sa loob ng ating bansa ay lumakas na po sa 205 kilometers per hour at may pagbugso po na humahampas sa 250 kilometers per hour. Yan na po yung sinasabi natin na Category 5 o Super Typhoon category. So ngayon naman, ito pong malakas na bagyo na ito ay papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility simula po ngayong araw po hanggang sa July 8, 2026. Sa pagitan po ng mga araw na yan, ang pagpasok ng malakas na bagyo sa ating bansa. At ito po ay inaasahan na hindi naman magkakaroon ng direktang paglandfall sa ating Philippine landmass. So sa kalupaan po ng ating bansa, walang magiging direktang paglandfall. Pero makakaapekto ang trap o extension po ng hangin nito nga pong super bagyo na tatawaging bagyong Inday. At kung makikita nyo naman po, ayon po sa forecast ng Joint Typhoon Warning Center sa Amerika, posibleng umabot po ng, umabot ang 1 minuto na lakas po ng hangin nito sa 280 kilometers per hour. Kaya nga po sa mga update, ito ay isa sa pinakamalakas na bagyo ngayon po 2026. Posible naman po na bahagyang ang paghina ng bagyo habang ito po ay magkakaroon ng paglapit. Ibig sabihin, habang ito'y lalapit ng lalapit sa ating Philippine landmass, pwedeng mas mabawasan pa yung paghina nito at hindi magkaroon ng direktang impact. Ito po sa pinaka-latest na update po ng Pag-asa, ito pong Super Typhoon Bobby, international name po yung Bobby, ay huli pong namataan na 2,920 kilometers east of Eastern Visayas. Ito po ay may pagkilos pa west-southwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Maraming mga kababayan natin ngayon ang binibigyan ng mga paalala na maging alerto at maging handa. Narito po ang senaryo. Habang ito'y papalapit ng ating Philippine Area of Responsibility, kasalukuyan naman nating nararamdaman o nararanasan ng medyo maalinsangang hangin dulot po ng easterlies. Kaya asahan natin ngayong hapon hanggang bukas po ng hapon sa area po ng Cagayan Valley sa may Bicol Region, Eastern Visayas sa may Aurora, Quezon, kasama po ang Dinagat Islands, ang partly dito cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Pansamantala lamang ang easterlies dahil sa monsoon break. Pero kapag lumapit na, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang malakas na bagyo hanggang sa July 8, mawawala ang epekto ng easterlies, gayon din magkakaroon tayo ng mas pinalakas na habagat o enhanced habagat. Sa area po ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, Visayas at Mindanao, maging alerto at maging handa din po sa tinatawag natin ng mga localized thunderstorms. Ngayon, balikan natin itong malakas na bagyo na talaga naman pong pinapangambahan natin at kinakailangan maging alerto at maging handa po tayo. Explain ko sa inyo na merong iba't ibang kategorya ang bagyo at nandito tayo sa pinakamalakas na category po ng bagyo which is Category 5, Super Typhoon category. Habang ito pong malakas na bagyo na tatawaging Super Typhoon Inday ay papalapit sa ating Philippine Area of Responsibility, unang maaapektuhan nito ang area ng Eastern Visayas ng trap or extension po ng kanyang hangin. Kasama dyan ang Biliran, ang Eastern Samar, ang Leyte, Northern Samar, kasama po ang Samar at ang Southern Leyte. Yung mga lugar ho na yan. At sa ibang lugar pa na maaapektuhan nito, lalapit ito dyan sa may North Luzon at sa Central Luzon. Sa Central Luzon, maging alert at maging handa ang lugar ng Aurora, ang Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at ang area po ng Zambales. Sa parte naman po ng Northern Luzon, kasama sa maging alerto at dapat maging handa ang Batanes, ang Babuyan Islands, Cagayan, kasama po ang Cordillera Region, ang Ilocos, Zambales, yung mga lugar ho na yan ay mag-ingat sa posibleng magiging epekto ng trap or extension po ng hangin ng paparating po na malakas na bagyo na tatawaging bagyong Inday. Ayun naman,
Sa inilabas po ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential, makikita natin na consistent at talagang mataas ang tsansa nito na lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Kapag nasa loob na ng PAR, lalapit yung trough extension ng kanyang hangin dito po sa ating Philippine landmass. Magkaiba po ang epekto ng extension lamang ng hangin ng bagyo kumpara doon sa pinakasentro o pinakamata ng bagyo. Ang pinakamata, yun po ang pinakamalakas ang epekto. Example natin, itong Super Typhoon Bobby o Super Typhoon Inday, kapag direktang tumama ang pinakasentro at pinakamata nito sa ating Philippine landmass, yung mga lugar na maaapektuhan ay itataas sa wind signal number 5, which is yun na yung pinakamataas. Kapag yung hangin, extension ng kanyang hangin o nagkaroon ng pagka-record, magre-record kasi ang bagyo na yan. Yung extension ng hangin niya, mas mababa yung epekto. Yung mga lugar na mahahagip ng hangin nito ay aabot po sa wind signal number 1 hanggang signal number 3 lamang, yung pinakamalakas na maitataas. So ipag-pray natin na yung pag-record niya ay umangat pa ng konti at hindi magkaroon ng direktang paglandfall sa ating kalupaan. Marami nagsasabi bakit ganyan din naman daw yung nangyaring direksyon ng Super Typhoon Francisco, pero wala namang mga pag-uulan na naranasan. Yung Super Typhoon Francisco kasi maliit lamang o hindi ganoon kalawak yung radius ng kanyang hangin. Etong super bagyo na Inday, masyadong malawak ang sirkulasyon ng hangin at masyadong malakas. Nakita at di-double check natin doon sa tinatawag natin na kanyang area of probability sa track and forecast na ito nga pong tropical cyclone Super Typhoon Bobby. Malawak yung kanyang radius ng hangin. Meaning to say, kapag ito ay nasa ating Philippine Sea, sa loob na ating Philippine Area of Responsibility, kahit hindi magkaroon ng direktang paglandfall, makakaapekto ng malakas yung trough extension po ng kanyang hangin. Ganito ang senaryo. Usually, kapag mantang July, yung mga bagyo talaga, pare-curve ang nagiging direksyon. Pero merong mga bagyo naman na dumadaan sa ating kalupaan. Pero yung mga dumadaan po, tumatawid sa ating Philippine landmass, mga mahihinang klase ng bagyo lamang yon, tulad na lamang nung Tropical Depression Henry. Pero meron namang mga bagyo na nagre-recurve, yun yung mga malalakas. Kasama dito, etong Super Typhoon Inday o Super Typhoon Bobby. Kaya lahat ng mga malalakas na bagyo na mabubuo ngayong July, dahil sa pagtatalaho ng Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo. Yung mga malalakas, magre-recurve ba? Yung mga mahihinang bagyo, mataas ang tsansang tumawid sa ating Philippine landmass. Ganito naman ang epekto ng malakas na bagyo. Mas malakas yung hangin, pero kakaunti yung mga ulan na ibinibigay nito. Ang mga mahihinang bagyo, mga tropical depression, mahina yung hangin, pero ang epekto naman ng pag-uulan ay malawak o malalakas. Minsan umaabot pa yan ng 50 hanggang 200 millimeters sa dami ng ulan sa bawat lugar na maapektuhan. Pero mas nakakatakot yung may life-threatening na lakas po ng hangin. So ngayon, may mga update pa tayo, kaya kinakailangan simula ngayon hanggang sa mga susunod na update ay mag-antabay po kayo. Muli, ito ang extension ng update ni Kuya Francis. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Mag-ingat po tayong lahat.